Paalala ng COMELEC, wala ng extension ng deadline sa registration para sa eleksyon 2016. Kaya patuloy ang pagdagsa ng mga naghahabol na magparehistro at magpakuha ng biometric sa mga tanggapan ng COMELEC at satellite centers o sa mga mall. Kanina naman ipinakita ng COMELEC ang sistema ng plano nilang ipatupad sa mall voting. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Jessica, 8 araw na nga lang bago ang deadline ng voters registration sa katapusan ng Oktubre. Kaya naman gaya nung inaasahan, dagsa yung mga magpaparehistro, magpapareactivate ng voting status, yung mga magpapalipat ng registration at yung mga magpapakuha ng biometrics. Hindi pa naman talaga huli ang lahat para magparehistro. May 8 araw pa bago ang deadline sa October 31. Pero dito sa satellite registration centers ng COMELEC para sa Districts 1, 2 at 3 sa Quezon City, sa dami ng mga gusto magparehistro, mahaba ang pila. Sa ilang pagkakataon pa nga, kailangan mamagitan ng mga election officer para mapanatili ang kaayusan sa pila. Lalo't iba ang pila para sa verification, bagong rehistro, transfer at biometrics. Asan ba ang step 2? Oh, ito lang pala step 3. Ito ang step 1, di ba yung paikot na ganyan? Ito muna. Kung titignan ng itsura ng mga pila ngayon, ramdam ang paghahabol ng marami. At para sa ilan, ang pagkainip sa proseso. Kanina pa po ako eh. Masama na rin kasi pakiramdam ko. Ako mga 3 na rin. Bakit kailan lang tayo nagparehistro? Galing po kasi ako ng provision eh. Tsaka busy po kasi ako sa trabaho. Bakit kailan lang tayo nagpunta rito? Laging busy. Ang ilan nga tulad ni Manilyn at Rosemary, dala pa ang mga anak sa COMELEC. Magpapalipat sila ng registration mula Zamboanga del Sur at Samar papuntang Quezon City. Ngayon lang po may time. Kasi may mga baby kami. May mga baby kami. Busy kami sa bahay. Natakot. O, asawa namin, paano yun? Pero may problema. May dalaman silang papeles at ID, hindi ito kasama sa mga tatanggapin ng COMELEC. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 9853, tanging ang mga sumusunod na ID lang ang pwedeng gamitin. Hindi kasama ang sedula at police clearance. Nagsikap para bumoto, hindi naman tinanggap yung ID namin. Paglilinaw ng COMELEC officers dito, sinisiguro lang nilang walang magiging aberya sa pagrerehistro. Lalo't lahat ng mga application for registration, dinedesisyon na ng isang election registration board. Kung tagaran talaga siya, minsan sinasabi namin, sino yung kapitbahay mo nakilala ka, na kaya mag-under oath. Parang ako, kapitbahay kita, wala kang kahit anong ID, birth certificate lang. Sir, kilala ko po ito, under oath ako, I'm a registered voter of this barangay, this... Nagagalit sila. Sir, bakit forms lang hinihingi namin haba ng pila? The reason why dadaan ka sa step 1 is the verification. Kung makikita mo, iba-ibang klase form natin. Kaya dumadaan ka sa verification. Ayaw namin tamaan ka ng double regs. Nagdagdag na rin daw ang COMELEC dito ng mga tauhan para sa inaasahang dagsa ng mga tao na base sa tala nila kung noong nakaraang taon hanggang 20 lang kada araw, lumobo ng hanggang 500 kada araw nitong nakaraang linggo. At sa biometrics, mula sa dating 10 kada araw, ngayon halos 100 kada araw na. Pasensya na po, volume kayo, so you have to wait, patient, di ba? Kasi kung nagpunta po kayo rito last year, baka wala pa kayong 10 minuto, tapos na. Pero kahit marami na ngayon, marami pa ang inaasahang daragsa. Sa District 3 halimbawa, sa 20,000 botanteng kailangan magpa-biometrics, wala pang kalahati ang nakakagawa nito. Napabuntong hininga naman si COMELEC Chairman Attorney Andres Bautista nang makita ang dagsa ng mga naghahabol na magparehistro sa isang mall sa Quezon City. Ang unang pumasok sa isip ko yung kanta na bakit ngayon dumating sa mall. Busy sa trabaho, saka sa bahay, sa mga bata. Sa Kidapawan, Cotabato naman, dagsa rin ang mga nagparehistro ngayong araw. Ang ilan sa mga pumila, bitbit pa ang anak. Habang patuloy ang voters registration, pinaplansya naman ng COMELEC ang planong idaos na rin ang botohan sa mga mall. Tinatayang 2 milyong botante ang balak ng COMELEC na pabotohin sa mga mall. Pero posible lang daw ito sa mga distritong malapit sa mga mall. Kanina nagsagawa ng mock voting sa mall, ipinakita mismo ni Bautista ang 7-step process sa pagboto. Ang unang pupuntahan ng mga mall voter ay ang computerized voters list para matiyak na nasa tamang lugar na pagbobotohan. Kailangan ding hanapin ang biometrics data bago bigyan ng balota.
Jessica, base na rin dun sa nakita natin, dun sa mga nakapaskil, no, sa mga COMELEC Satellite Registration Center. Katulad nung ating pinuntahan, yung sakop ng districts 1 to 3 ng Quezon City. May iba't ibang lugar, may iba't ibang registration center venue. Depende sa araw kung kailan kayo magpaparehistro. Pwedeng sa mall ito or sa mismong opisina ng COMELEC. So, para malaman ninyo kung saan kayo magpaparehistro sa araw na pipiliin ninyo magparehistro, ay magandang sumangguni sa website ng COMELEC na comelec.gov.ph. Jessica. Hanggang kailan na nga lang ba ang deadline? Paalala nga uli natin, Dano. Jessica, ang deadline ay October 31, no extensions ito. Bagamat yung sinasabi sa atin ng COMELEC, no, yung kanilang mga opisina mula nung tinuloy nila yung registration nitong October 17, dire-diretso hanggang October 31, ang mga opisina ng COMELEC o yung mga satellite registration center bukas hanggang alas 9 ng gabi. So kung halimbawa, dumating kayo doon mga 8:30, 8:45 para hindi kayo masaraduhan ng pinto, halimbawa specifically on the last day, magpapaikot na raw sila ng ng COMELEC para magpalista o ilista yung mga pangalan ng mga taong nandoon sa venue before 9 p.m. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.